Ito si Norma, isang Filipina. Ito naman si Ernst Johan Brinkman van Wilsem. Tawagin na lang natin siyang Johan. Si Johan ay citizen ng Holland or the Netherlands. Kinasal ang dalawa sa Holland noong September 25, 1990. Nagkaroon sila ng anak at kanilang pinangalan ng Roderigo Norho van Wilsem. July 19, 1995, nag-divorce ang dalawa sa Holland. 18 months lang si Roderigo at that time. Dada. Umuwi sa Pilipinas ang mag-ina. Ayon kay Norma, nangako ang kanyang asawa na magpapadala ng buwanang suporta. Pero never nagpadala si Johan. Hindi nagtagal pumunta ulit si Johan ng Pilipinas at muling nagpakasal. This time sa Pinamungahan, Cebu. Nag-business si Johan at ang kanyang bagong asawa at tinawag na Pare Catering. Nagpadala ng demand letter dated August 28, 2009 si Norma kay Johan sa pamamagitan ng abogado niya. Pero si Johan ayaw tanggapin ang demand letter. Nag-file ng complaint si Norma for violation of Section 5 ng RA 9262 o yung VAUSI. 14 years old at the time si Roderigo. Ang desisyon ng RTC Cebu sa criminal case, hindi a-apply ang VAUSI. Bakit? Dahil lang akusado or si Johan ay isang alien or in layman's term, isang foreigner. Pagdating sa Supreme Court, ang main issue, obligado ba ang isang foreign national na suportahan ang kanyang anak at kung may unjustified refusal, a-apply ba ang VAUSI? Sabi ni Norma, obligado si Johan dahil sa Article 195 ng Family Code. Despite na mayroong divorce decree, hindi excuse si Johan para hindi magbigay suporta sa anak nila. Sagot naman ni Johan, walang basihan na si Norma at ang kanyang anak ay entitled for financial support. Dahil sa divorce decree, hindi na daw siya obligadong magbigay ng kahit anong financial support. Sabi ng Supreme Court, tama naman si Johan. Ang Article 195 ay hindi a-apply sa foreigners. Ayon kasi sa Article 15 o yung Nationality Principle, ang provisions ng Family Code on support a-apply lang sa Filipino citizens. Ganon din sa foreigners. Ang kanilang family rights and duties o yung mga karapatan at obligasyon patungkol sa pamilya ay governed ng kanilang national law o ng batas ng kanilang bansa. Isa sa mga obligasyon ay ang financial support. Since si Johan ay taga-Holland or the Netherlands, ang national law niya ang basihan ng consequences ng hindi niya pagbibigay ng suporta at hindi ang batas ng Pilipinas. Pero, kailangan munang mapatunayan ng foreigner na sa batas ng kanyang bansa, hindi talaga obligado magbigay ng financial support after divorce. In short, kailangan niya patunayan ang foreign law na nag-aalaw sa kanya na hindi magbigay ng suporta kay Roderigo. Kapag hindi niya napatunayan na allowed yan sa batas nila, ipe-presume ng batas na ang foreign law ay parehas sa bansa ng Pilipinas. Ito ang doctrine of processual presumption. Ang foreign law na hindi napatunayan ay presume na kaparehas ng batas natin. Kung sinasabi ni Johan na ayon sa batas ng Holland ay hindi na obligado ang isang ama after ng divorce magbigay ng suporta, kailangan niya patunayan ng batas na yan. Dahil hindi niya napatunayan ng batas ng Holland, Philippine law ang mag-a-apply. Siya ay obligadong magbigay ng financial support. Sabi ng Supreme Court, assuming for the sake of argument na na-prove niya na sa Holland ay hindi nga siya obligado, hindi pa rin yan a-apply sa Pilipinas dahil yan ay labag sa ating public policy. Ang foreign law na labag sa public policy ng Pilipinas, hindi a-apply. Labag sa public policy ng Pilipinas ang denial or refusal ng financial support sa isang anak. Sabi ng Supreme Court, pwede siyang maging liable for VAUSI due to unjust refusal to give support sa kanyang anak. Uma-apply ang VAUSI dahil sa territoriality principle. Si Johan ay currently nakatira sa Pilipinas. Sabi ni Johan, prescribed na ang crime dahil ang refusal ay nangyari more than 10 years ago. Ang prescription ay limitation kung hanggang kailan lang pwede ang isang party mag-file ng reklamo. Pagtapos na ang prescription period, hindi na pwedeng mag-file ng kaso. Or,
Kung ma-file man niya, i-dismiss ng korte. Ang refusal to give financial support, continuing crime yan. Hanggat hindi ka nagbibigay, continuously mong nako-commit ang crime na yan. Hindi lang noong 1995, kundi hanggang sa present, hanggat hindi mo siya ibinibigay sa iyong anak. Niremando binalik ng Supreme Court kay RTC Cebu ang kaso to determine, based sa evidence and sa interpretation ng korte, kung may liability si Johan. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.